Good morning, my dear brothers and sisters. Morning po. The divorce law is a hot issue today in our country. It is a very divisive issue. There are some who say yes to divorce, and there are others who say no to divorce. Some say it is the Philippines is the only country aside from Vatican that does not have a divorce law. My dear brothers and sisters, I will not discuss the merit of the law, but I just would like to remind you that even if the divorce law becomes effective in our country, it does not mean that those who are married in the church can remarry. Hindi may diborsyo, yung mga ikinasal sa simbahan, pwede nang mag-asawang muli. Hanggat buhay ang asawa ninyo, kahit maghiwalay kayo, hindi kayo pwedeng magpakasal sa iba kung valid ang kasal ninyo sa simbahan. Sana po maliwanag yon. Hindi porke may divorce sa Pilipinas, kung matuloy man ito, hindi ito nagbibigay laya sa mga kinasal sa simbahan na mag-asawa at magpakasal sa iba. Pero I will not dwell on that, as I said earlier, but rather I would look at marriage and the Eucharist, which we celebrate today, and find their commonality. Ano ba ang pagkakatulad ng kasal at ng banal na Eucharistia? Ang unang pagkapareho ng kasal at ng banal na Eucharistia ay pareho itong pinaghahandaan. Pareho itong pinaghahandaan. Dito po sa katedral, sa mga interview na ginagawa ko sa mga magpapakasal, minsan, nagiging madalas, yung mga nagpapakasal nasa 30 years old and above. Bihirang-bihira po yung na-interview kong mga 28, 27, 25. And then pag tinanong ko sila, bakit umabot kayo ng ganitong edad? 30, 31, 32, 35. Bakit ngayon lang kayo mag-aasawa? Ngingiti yung couple at sasabihin nilang, Father, one of the reasons is we would like to be financially stable. May maayos na trabaho, may naipon, minsan may naipatayo ng bahay. At sabi nila, we would like to be sure that we are making the right decision. Very good. Because you don't enter into a lifetime commitment unprepared. Hindi yung nagkita kayo ng isang araw, niligawan mo siya sa loob ng isang linggo, naging magkasintahan kayo ng 3 buwan, magpapakasal na kayo. Anong paghahanda yon? Father, ang feeling ko siya ne. Feelings can change. Baka hindi mo pa kilala yung papakasalan mo. Baka may mga red flag. Huwag kang padalos-dalos sa pagdidesisyon ng pag-aasawa. Pinaghahandaan yan. Katulad din yan ng banal na Eucharistia. Sa Ebanghelyo, ilang beses ginamit yung salitang prepare, preparation. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover? And Jesus said, go into the city, look for a man carrying a jar of water. Siguro sasabihin nyo, what? Anong sign yun? Man carrying a jar of water? It is a sign
Because it's not usual. It is not usual for a man to carry a jar of water. It's the women carrying the jar of water. So pag may nakita kang isang tao, lalaki, na may pasang-pasang banga ng tubig, yun na yun. And then ask him, where is the room ready for the Passover? Even in the Eucharist, there is need for preparation. That is why even among lay ministers, liturgical ministers, we remind them before the Mass, do not talk to each other. Huwag kayong maingay sa sacristy. Ihanda ninyo ang inyong sarili sa pagdiriwang ng banal na misa. Even in the Mass, at the beginning, we prepare ourselves to celebrate the Eucharist. When you came here, before you came here, what were you doing? Or even before the Mass, what were you doing? Were you preparing? O baka naman habang hindi nagsisimula ang misa, nakikipag-chat kayo sa inyong friend o kaibigan o nakikipag-text kayo. Wala pa namang misa eh. Magte-text muna ako. And then habang kumakanta, sige na ha, no? Mamaya na lang kita ite-text, no? Nagsisimula na ang misa. Is that a preparation? When you go to Mass, you prepare yourselves. The Eucharist is not fast food. The Eucharist is fine dining. You prepare. You dress up. You psych yourself. I am going to receive the body of Christ. I prepare myself spiritually. So yun ang una, preparation. Kaya yung mga mag-aasawa dito, yung mga balak mag-asawa, tanungin ninyo ang sarili ninyo, handa ka na ba? Handa ka na ba? Huwag kang pabigla-bigla. Sapagkat sabi nga ng mga matatanda, ang pag-aasawa ay hindi katulad ng kaning isusubo, iluluwa kapag napasok. The second commonality between marriage and the Eucharist is it's a covenant. It is not just a contract. A contract is more of a legal bind. A covenant is deeper than contract. In the second reading from the letter to the Hebrews, the author of the letter to the Hebrews mentioned something about covenant. Pagtitipan. Pumapasok ka hindi sa isang kontrata. Pumapasok ka sa isang pagtitipan. At doon sa unang pagbasa, ang anong ginawa ni Moises, nag-alay siya ng mga handog na susunugin bilang tanda ng kanyang pakikipagtipan sa Diyos. It's more serious than contract. And in the gospel, the Lord said, "This is my blood of the covenant." Nakikipagtipan ako sa inyo. Ibibigay ko sa inyo ang aking katawan. Ibibigay ko sa inyo ang aking dugo. At sa mga tatanggap sa Kanya, sila'y pumapasok din sa pakikipagtipan. When one person gets married, he enters not into a contract. He enters or she enters into a covenant. Panghabay buhay na pakikipagtipan. Kaya nga importante yung una, paghahanda. Handa ka na bang isuko ang iyong kalayaan na panghabang buhay? And then the third, marriage and the Eucharist entails giving, pagbibigay. This is my body. This is my blood. Take it. Eat it. Drink from it.
Walang relasyon na magtatagal kung walang pagbibigay at pagtanggap. And remember, Jesus broke the bread. Broke the bread. After giving thanks, he broke the bread. Giving entails breaking. Pagsasakripisyo. Sa buhay pag-aasawa at maging sa banal na Eucharistia, kailangan ang pagsasakripisyo, ang pagkakahati. You cannot enter into a married life without you being ready to give and be broken, to be healed again. Kaya, kinakailangan yung pumapasok sa buhay pag-aasawa at tumatanggap ng banal na Eucharistia ay dapat na handang mamatay sa sarili. You don't get married just to complete yourself. Hindi ka mag-aasawa kasi natatakot kang tumandang dalaga o tumandang binata. Hindi ka mag-aasawa sapagkat ayaw mong mabuhay ng mag-isa. Hindi ka mag-aasawa sapagkat nakita mo sa kanya ang isang taong kukumpleto sa iyo. Parang selfish yun eh. You enter into a relationship willing to give and take. Tanungin ninyo yung mga mag-asawa na matagal na nagsasama. 20 years, 30 years, 40 years, 50 years. Tanong sa kanya, ano po ang sekreto ng inyong matibay na pagsasama? And I will not be surprised if they will say, well, natuto kaming magbigay at tumanggap. Ganon din sa banal na Eucharistia. Si Jesus ay ibinibigay ang kanyang sarili, ibinibigay ang kanyang katawan, ibinibigay ang kanyang dugo para tanggapin natin. Pero sa pagtanggap natin kay Jesus, dapat matuto din tayong magbigay. Magbigay kay Jesus. Ibalik kay Jesus ang pagmamahal, ang katapatan, at ang pagsusumikap na magpakabuti. Because some people just would like to receive. They are not ready to give. Tanggap lang ng tanggap, ayaw magbigay. Hindi po pwede yan sa kasal at hindi din dapat yan sa Eucharistia. Dapat may pagbibigay, may pagtanggap. Mga kapatid, sa kasal, nakikita natin ang larawan ng Eucharistia. Pinaghahandaan, isang pagtitipan, at nangangahulugan ng pagbibigay. Let us pray that all married couples will enjoy each other's presence and company. And let us pray that as we receive the Eucharist today, especially today, we may be the living image of preparation, paghahanda, pagtitipan, pagbibigay. Amen.